You ever see an old friend after years and it still feels like no time has passed? Mga yan yung mga low maintenance friends. Yes. Na no hey stranger energy, just vibes, laughter, and unspoken inside jokes. This morning, we're celebrating the friendships that anchor us even when life gets loud, busy, or far away. Sabi nga ni Migs, low maintenance friends. Kasi nakita na kayo, meron na kayong losartan. Iniinom. Yes. Yes. Welcome to GM to you. We're gonna be talking about friendships that feel like home. So ito yung mga kaibigan natin talagang tipong hindi natin sila talagang pamilya. Pero dahil sa sobrang vibe, sa sobrang match ng energy, talagang tipo natin sa kanila is parang pamilya na talaga. Yeah. So, yung mga ganitong friendship natin, ano nga ba yung mga bagay na nagagawa ng mga taong yon na para isipin natin silang safe and comfortable, na parang pamilya na natin sila? Ang isa sa mga malalaking bagay na para na alam kong talagang tatratuhin kitang parang pamilya is kung kaya mong tanggapin kung sino ako. Yan ang pinakamalaking bagay. Kasi may mga accept na natin, may mga bagay talaga na may mga tao talagang hindi tayo accept. So, yun yung kakantahan kita ng kunin at tanggapin. Huwag naman, para naman na akong kukunin ni Lord. Pag sinasabi nga nila, diba daw na low maintenance ka, at napanindigan mo yun sa isang mong kaibigan, you found a gold mine of your friend. Pag sinabi po nating low maintenance, hindi yan yung kailangan nire-regaluhan ng kahit maliit na bagay. Hindi yun. Hindi. Ibig sabihin, yung kahit hindi kayo magkita ng matagal, kahit hindi kayo mag-usap, di kayo mag-usap at nagkasalubong kayo at walang nang bablock, ha? Yes. Sa inyong dalawa. At nagkita kayo bigla sa mall or sa hotel or whatever, nagkasalubong kayo, bigla kayo magkikwentuhan ng, kamusta ka na? Ganyan. Right. At pag naghiwalay kayo, wala magsasabi na, plastic. Ganun. Walang ganun. Yes. Talagang totoong kaibigan yun. Kaibigan talaga. Yes. Yung best friend ko, isa sa mga best friend ko, talagang sobrang low maintenance friendship namin, na tipong hindi kami mag-uusap ng 6 na buwan, 1 taon, pero pag nag-usap kami, talagang parang walang nangyari. Talagang sobrang lokohan pa rin, sobrang kantsawan, ganyan. Parang hindi kami nag-separate. And the reason why na ganun kami, kasi sa simula pa lang, kasi na-meet ko siya nung nasa university pa ako. Yung meron kaming ano nga ba yun? Yung parang first day introductions. Tas yung professor namin nun, parang split kami sa 2 group. May inner circle tas outer circle. Nasa inner circle ako, nasa outer circle siya. Tas umiikot yan para makilala mo nga lahat. Tapos yun nga, nung nagkaharap na kami nung best friend ko, ang pinakaunang sinabi namin sa isa't isa is best friend ? Hindi, syempre hindi namin sinabi yung question mark. But best friend, tas best friend. Bakit ganun? Wala, sobrang vibe lang kami. As in talagang sobrang match lang yung energies namin. It's like you were asking both of yourselves kung can I call you best friend? Parang ganun. No, parang ganun. As in, yun yung pinakauna namin sinabi sa isa't isa. Sabi namin sa isa't isa, best friend. Tapos nag-appear kami. Tapos, tsaka kami nag-usap. And then ever since nun, talagang
talagang kasama ko siya sa lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng heartache, lahat ng mga maling desisyon. Yan, kasama siya dyan. And the same way, na nandun din ako for him. So, you know, yun para sa akin yung kapag kaya mong sabayan kung sino ako, yan, talagang friends tayo. Ikaw ba? Ano ba yung yung mga bagay or characteristics ng isang tao para masabi mong tunay na kaibigan mo sila? Bakit ba kayo? Ay, lalabas sa na naman ampalaya. Lalabas na naman po yung pagka-bitter ni Stephen. Hindi. Ako naman madali lang maging kaibigan. Basta honest ka, nag-click tayo sa simula. Tapos, yun nga, totoo ka sa mga sinasabi mo, totoo ka sa sarili mo, hindi ka nagpre-pretend na iba ka. Yes. Okay ako dyan, okay tayo. Tapos, may tapos kapag disclaimer. Kasi sabi nga nung may napanood akong kay Benedict Cua, napanood ko. Sabi niya, may mga uri ng kaibigan. Meron kang mga kaibigan na kaibigan mo sila dahil nakatrabaho mo sila. Yes. Yun lang yun. Meron ka naman mga kaibigan na pag may nangyari sa'yo, tinawagan mo sila, pupuntahan ka nila. Right. Ibang level yun. Yes. Meron naman mga iba, naging kaibigan mo lang sila dahil kaibigan siya ng kaibigan mo. Yes. Diba? Ang pinakamaganda doon sa tatlo, yung sinabi ko sa pangalawa. Yung pag may nangyari sa'yo, pupuntahan ka nila. Yeah. Or kahit hindi ka nila puntahan, alam mong they are thinking of you or they are praying for you or whatever. Diba? Right. Kasi syempre, minsan, distance din is a problem. So, kahit hindi ka pumunta, alam mo, panataga sa loob mo na, iniisip ako nitong kaibigan ko. And then, there are those who, ito na po. Laging may end din And then, nabulol tuloy ako. And then, there are those who became your friends because you had a title and you were a manager, whatever, or CEO. Right. And then, nung things shifted, everything went south. They all went north. meaning, trinidor ka na nila. May mga ganun din. Hindi po yung mga kaibigan. Ayan na po yung ampalaya ni Stephen. Diba? Anong gusto niya? Pinakuloan? At charang ampalaya? O ginisang ampalaya? Diba? Hindi yun talaga. Naasar talaga ako sa mga ganun. I mean, kasi recently lang rin nangyari yun sa akin. Right. Meron akong mga kaibigan na pasensya na kung napapanood nyo to at pina-follow nyo pa rin ng Crumb. Baka kayo to. Hindi ko na lang sinabi sa inyo. Hindi kasi meron akong mga naging kaibigan na may kaibigan silang iba. Ngayon, itong kaibigan nilang iba is talking shit about me. And then, itong kaibigan kong dalawang to, kaibigan nila yun. So, sila mismo yung nagsasabi sa akin na that guy na kaibigan nila is talking shit about me. So, nung medyo bumababad na sa isip ko yung biro mo, ini-inform nila ako na yung kaibigan nila, sinasabi ako na masama. Oo nga. So, nasabi ko sa sarili ko, so, anong paninindigan nitong dalawang to? Bakit yung sinasabi sa akin? Diba? Anong paninindigan mo? Gusto mo ba tayo magkaibigan? O gusto nyo kayo magkaibigan nun? Right. Pinapasama nyo yung loob ko, kaya sinasabi nyo sa akin, winawarningan nyo ba ako? Diba? Anong gusto mong gawin? Right. I cut them off. Kasi I felt betrayed Right. Because I don't understand ano yung gusto nilang mangyari sa relasyon namin bilang magkakaibigan. And then, itong isa dun sa dalawang yun na magkaibigan, na-meet si RG. Si RG, best friend. Solid kami niyan. Solid kami niyan nila Migs. Nung na-meet ni RG yung isa kong kaibigan na yun, sinabi daw sa kanya, ano ba daw nagawa nila? Bakit ko daw sila blinak? Hello! Yung kaibigan nyo nga,
kung ano-anong sinasabi tungkol sa akin. Winarningan nyo pa ako once. Right. Tapos biglang tapos nung blinak ko na kayo dahil feeling ko, traitor na kayo, hindi kayo nagiging transparent, lagi kayo may mga kondisyon when it comes to me. Yeah. Tatanungin nyo kay RG, anong nagawa namin kay Stephen? Ganyan. Actually, yan yung isa sa mga bagay. Actually, diba? Okay, mag-off the rails akong konti. Yan yung isa sa mga bagay na talagang hindi ko rin maintindihan. Kasi, if you're gonna think about it, madaming nagsasabi na don't take sides in anything. Don't take sides. Kaso, dyan nga papasok yung problema na ganyan. Na parang, itong side na to, tinatrash talk yung side na to. Itong side na to, alam na tinatrash talk yung side na to, pero walang ginagawa. So sa tingin, hindi naman sa walang ginagawa, pero parang hindi na lang niya pinapansin kasi alam naman hindi niya totoo. Hindi naman totoo. Yeah. So, ngayon, as someone from the outside, anong mas pipiliin mo, di ba? Itong side na to na nanta-trash talk or itong side na to na they're just living their life. Di ba? So, doon sa kaibigan mong yun, pumili siya ng mali. Kasi pinili niya yung iba. Hindi ikaw. Diba? Yung mga, kaya ako naiinis sa mga, I mean, I am myself guilty of this. Kasi hindi ko siya naintindihan before Pero ngayon, parang hindi ka kasi pwedeng maging neutral. Mahirap maging neutral. Kasi, you're trying to please one side and the other. Kaya yun nga, if you are looking for someone na talagang totoo mong kaibigan, this is for the watchers, kailangan yung no matter what happens, whether tama ka or mali, they will stick with you. Yan ang tunay na kaibigan. Kaya yun yung sinasabi ko if kaya mong sabayan kung sino ako, friends tayo. Meron rin naman kasi na kaya daw nagsistay neutral kasi ayaw na lang ng conflict. Okay, but also by staying neutral, you are inviting conflict. Yes, exactly. So it's either you just say your piece, iwanan mo yung isa, doon ka lang sa isa. Parang mas maganda pa yun Diba? Yeah. Mas malinaw pa, mas mako-communicate mo pa na, ito kasi friend, kaya pasensya ka na, hindi kita masasamahan sa decision mong yan ngayon. Yeah. Sabihin na natin magagalit yung kaibigan mong yan. Hindi mo ako sasamahan? O sige, bahala ka. Right. O di at least malinaw na walang samahan. Hindi yung nagwo-wonder ka na, ano ba to? Yes. Para sa akin ba to? Kasi kinakabahan ka rin Makakapag-open up ba ako dito? Exactly. Makakapag-sabi ba ako dito ng mga secrets ko? Or will I be judged? Dahil ikikwento nila yung mga secret ko dun sa kabila. Exactly. Kabila. If talagang alam kong mali yung isang side, wala. Hindi talaga hindi magbabago yung isip ko doon. Kahit ano man sabihin mo. Kasi at the end of the day, alam ko, as long as I know the whole truth, then, yun nga hindi mo mababago yung isip ko. Actually, nung nawalan ako ng posisyon, dahil pinulitika ako, nawala rin lahat ng kaibigan ko. Natira lang si RG tsaka yung kapatid niya. Tapos dumating si Migs. Meron nga kami kaibigan ni Migs Sinasabi pa sa akin noon Stephen, sige, support kita sa nangyari sa yung pagpupolitika sa'yo. Oo, hindi ako tatanggap ng trabaho dyan sa lugar na yan. Yeah. Aba, after 2 weeks, nalaman ko siya na ang kinuha in place of me. Yep. Diba? Anong tawag doon? Kaya ayoko magsabi ng masasamang words. Baka matapos yung programa natin. Hindi, pero maraming ganyan. Actually, yun usually yung nagiging sanhi na kung bakit yung mga kaibigan mo biglang nagpapalit. Right. Or nag-iiba nang walang isip-isip. Yeah. Kasi minsan pinag-iisipan mo maigi yung mga relationship mo sa buhay. Kung ka-cut off ko ba to? Hindi, pwede pa itong salvage. I-salvage, ganyan. Basura. Tama naman.
Pero ito talaga yung pag naisip mo, talaga, sige, cut off ka sa akin. Ganyan. Ako pa naman, nagmamarka ako ng tao kapag may ginagawa mali sa akin. May mga nagsasabi nga sa akin, uy, ano yan, demonic yan, nagmamarka ka ng tao, ganyan. Pakinabaka ko. Kayo ba nasaktan? Di ba ako nasaktan? Tsaka, anong demonic dun? Minamarkahan mo nga so that you can remember na this thing that was did to you, either in-abuse ka relationally, hindi po sexual abuse, I'm talking about yung emotional abuse. Right. Kasi yung iba, parang lintain, talagang makahigop, parang ganyan, no? Wagas, makahigop sa'yo, makasipsip, pero pag wala na silang masipsip na dugo sa'yo, lalayas na yan. Lalayas, diba? Yes. Yeah, kaya, I mean, morning show pa ba ito? Para pa face-to-face na therapy na ata ito. Pero kasi, totoo naman I mean, hindi talaga natin matatanggal yung mga ganong moments. Yeah. Pero, let's stick with the good side na may mga tao talaga na are made for you. Katulad nga nung best friend ko. Katulad natin, NRG, na parang solid tayong tatlo, you know? Talagang alam natin yung mga diba? Hanggang sa huli, para kay RG. Absent po siya. Absent po siya. Hindi po niya kasama si San Pedro. Kumakain lang siya ng Senyor Pedro. Pero hindi niya kasama si San Pedro. Pero, doon na lang pumasok ka na kasi. Huwag ka na mag-absent para hindi ka napapatay. Pero doon tayo mag-focus. Mag-focus na lang tayo doon sa mga friendships natin na talagang solid. Kasi at the end of the day, sino nga ba yung ating ma-rely on but ourselves and the people we actually trust. So, doon na lang tayo mag-focus. Huwag na natin balikan yung mga taong hindi na ako magsasabi kasi baka may mga masabi akong masasamang words. Huwag na lang natin balikan. Pero pwede pang rest backan na lang. Pwede lang Bugbugan na lang. So, on this segment, we're gonna be talking about what's on your plate. Food we share with friends. Nako, parang hindi lang pagkain yung pag-uusapan dito. Pag-uusapan rin natin yung hatian ng bayaran. Yeah! Yung panahon na yun. Oh my God. Yan. Madaming may utang sa akin. Kasi, may taga ako rin. May mga utang ba ako? Wala naman ata akong may inutangan. Hindi ka naman yung pagbayar, hatian na sa bayaran. Uy, Gcash ko na lang. Wala ka na lang ganun. Wala naman. Dito kasi sa States, talagang card. Talagang, so... Wala naman yung magsi-CR bag nagbayaran na. Wala naman. Ay. First things first, ano yung pagkain or ulam na na-associate natin sa mga friends natin? Katulad ng pulutan, kung ano-ano. Yung parang, kapag may friends, pagkasama mo yung friends mo, ano yung lagi nyong in-order? Ako, in my case, ang lagi namin in-order, kasi madami akong groups of friends. Wow, sikat. Pero madami akong different groups of friends before. And it depends on the group of friends. Yung isang group of friend ko, mahilig mag-pizza. So, pizza. Yung isang group of friends ko, mahilig uminom. So, pulutan yan. So, sisig, mani, or whatever. Yung isang friend group ko naman, yung mga medyo Americanized Filipinos. Yan, yung mga French fries, McDonald's, ganyan. Pero ang favorite ko na kasama kong barkada lagi is yung bumibili kami sa tusok-tusok. Yan. Yung mga friends ko na hindi maselan sa pagkain. Yan. Parang mag-aaya, tara, fishball! Maglalakad na kami yan sa kanto, tapos maghanap kami fishball. Or barbecue, or tenga. Yan. Yung mga ganyan. Yan yung mga
I would say tunay na kaibigan. Kasi kapag nagkasakit kayo, pare-parehas kayo. Pag may na food poisoning, sama-sama pa rin kayo, di ba? Yan ang tunay na friendship. buti ka nga, may na-experience na gano'n eh. Ako recent lang with RG. Nakakapagtusok-tusok. Wala halos lahat ng naging kaibigan ko parang pag nakakita ng mga tusok-tusok, ay ano yan, baka kung sino-sino na nakisawsaw dyan. Kala mo naman kung sino mga balangkinitan at makikinis ang balot. Wala akong enjoyment nung na naaalala na kumakain kami sa tusok-tusok. Ngayon lang, recently lang kasama si RG. Lungkot naman ang buhay mo. Wala, gusto lagi, ang usual na in-order namin, pizza. Yung mga big guys pizza. Sabagay. Actually, nakakatawa nga kapag may kasama kang medyo yayamanin. Yung 20 pesos. Tapos naka-cup na fishball. Tapos i-drizzle ng yung manong sauce. Yan. Yan. Tapos share kayo. Manong sauce naman na kasi talaga tayo. Hindi ko rin narinig yan. Talaga. Manong sauce. Manong sauce. Ito yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na group order stories na pagkain. Ito nung nasa university na rin ako neto. Tapos, pag-graduate na kami neto yung isang friend ko, nagkaroon ng idea na mag-order ng, ilan yun? 250 chicken nuggets sa McDonald's. Okay. Tapos, ilan lang kami? 6. So, 6 lang kami. Tapos, nag-order siya ng 250 pieces ng chicken nuggets. Yan, talagang barkada kami. Tapos kumakain lang kami ng chicken nuggets the whole day. The tipong afternoon, sabi namin, ayoko na lang chicken nuggets. Sobrang nakakaumay. Pero yan yung hindi ko makakalimutan. Kasi talagang, wala magkakasama kayo, tapos chicken nuggets, di ba? Yeah, panalo, friendship. Shout out sa'yo, Christian. Yan yung bumili. Ayun ako. Nakakatanda ko pumunta kami sa McDonald's, sinabi ni Christian dun sa cashier, pwede po pa kami mag-bulk order ng chicken nuggets? Sabi nung cashier, tatanong ko lang po muna sa manager ko kung pwede. Tapos, di lumabas yung manager. Sabi niya, para saan to? Wala lang, gusto lang namin gawin. Sabi ng manager, okay. Okay. Tapos pinasign ng slip or whatever na para kasi nga bulk order. So, okay. Yun. Ikaw ba, meron ka bang mga barkada food moments with your friends? It is, as I've said, yun nga, sa mga kaibigan ko dati, usually, pizza lang yun lagi. Ang pinaka-spontaneous na naalala ko is nung umuwi ka. Yun ang first spontaneous ko. Kasi bigla sabi mo, uwi ako. Wait, hindi yun spontaneous. Detalye ba natin dito kung bakit nasabi ko spontaneous yun? Mag-name drop ba tayo ng mga tao kaakibat? Okay. Alam mo na kung bakit. Yes. Hindi na natin i-mention kung bakit. Okay, sige. Spontaneous in terms of appointment. Spontaneous in terms of, kasama yan? Yes. Kasi hindi nakaplano lahat yun eh. Nagulat na lang pagdating ko eh. Sino to? Yun yung pinaka... Pagkawalang pang wait. Kasi naman, hindi naman natin alam kung sino yun. Nagulat ka ako, nakasama pala yun. Ay, naku. Kaya spontaneous dinner talaga yun. On to the next segment, which is GM to Me, where we get your questions in the evening and we answer them the following morning like true procrastinators. Lalo na ngayon, linggo. On to our question. It comes from Jom, who's 25 and lives in Mandaluyong. Ito yung tanong niya. Hi, GM to you. I've been feeling kind of distant from my college barkada lately. That's fair. We all got jobs, moved to different cities, and our GC is basically memes and quote-unquote scene. So, scene zone si Kuya. I still love them, but sometimes I feel guilty for not making more effort.
Does growing up mean growing apart, or is this just part of life? Can I answer that? Yes, go ahead. It's a yes and a no. Yes, kasi syempre, may mga iba nang kasama ang bawat kaibigan. Unless sa isang kumpanya, kayo pa rin natanggap sa interview. Sama-sama kayo. Swerte nyo, di ba? Yeah. Pero in this case, yes. Kasi as you grow up, your priorities change. Right. And you meet new people who have the same priorities. Pero the good part is, if you see your old friends, at nakita kayo, yun yan, kagaya na sinasabi natin kanina, kung true friends talaga yun, kahit magkita kayo after 3 years, sa mall, sa hotel, sa resort, mag-uusap at mag-uusap pa rin kayo pag nakita kayo. Unless may ginawa sila masama sa'yo. At, alam mo na. Right. Ayun na naman po yung ampalay ni Steven. Pasensya na po. It is how life is, unfortunately. Well, I would say fortunately. Kasi minsan talaga may mga friendships na kailangan talagang i-cut off eh. Oh. Wala eh. Ganun talaga eh. You grow apart and you just, move onward. You outgrow the relationship. Exactly. You outgrow, ganun talaga eh. You outgrow some people. And wala eh. If they really are your friends, they will make an effort to stay in your life. Or, kung sobrang low maintenance nga nila, kahit anong mangyari, maski hindi sila mag-put in effort, to message you or whatever, kung friends pa rin talaga kayo, wala magbabago dyan eh. Pero yun nga eh, may mga tao talagang minsan kailangan ng, ng nudge. Na, parang, uy, kamusta ka na, ganyan. So if you really want to keep some friends in your life, talagang wala, ilalagyan mo talaga ng effort. Kung hindi, ito yung natutunan ko, whether in all relationships, not just friendships, but romantically, if they're not matching your effort, hindi kanila priority. If that's the case, kung hindi kanila priority, bakit mo sila ginagawang priority? Di ba? Sampal. Oo nga. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Napatanong tuloy ako sa sarili ko. Bakit nga ba ginagawa yun? Diba? Sampal sa realidad yan eh. Yung isa nga pagkahatid ko, sabi sa akin, padala ko na lang yung share ko sa gas, sa GCash. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tag-FO na kami. Wala pa rin. Wala, ganun talaga eh. Nung na-realize ko yan, kapag hindi nila minamatch yung effort, wala. Wala eh. Sobrang sampal sa, sampal sa sarili sa akin na parang, oo nga naman, bakit ko nga ipaprioritize yung mga taong hindi naman ako pinaprioritize? Prioritizing people in your life doesn't necessarily mean na araw-araw kayong magkausap or lagi kayong nagkikita. Prioritizing people in what I imagine it should be like. You basically have a positive outlook on, towards your friend. Kaya parang kung anong mangyari sa kaibigan mo, you wish the best for them. Ako, I appreciate those people who would make an effort to tell you na they need to move on. Yung as in honest conversation. Yeah. Minsan kasi, may dalawa akong na-encounter na ganyan eh. Yung isa, honest to goodness, na sabi niya kailangan niya na mag-move forward, hindi niya na ako kayang samahan, whatever. Yun. Meron naman yung isa, honest to goodness din, sinasabi niya, hindi niya na ako kayang samahan, kailangan niya na mag-move forward. Tapos may kasunod yun na, ikaw kasi may ganito ka ugali, ganyan. Ano ba? May sumbat talaga lagi. May sumbat Lumayas ka na nga. Huwag mo na yung sumbat. Layas na lang. Right. Yun. Yun yung, kaya ang ina-appreciate ko lagi doon, yung sasabihin niya sa'yo na, magpapaalam na ako sa'yo kasi ganito. Tapos yun wala, lang. kasi, wala nang yung parang magbabato pa ng yung sama sumbat. ng loob o sumbat. If people don't appreciate your value, they're not meant to be in your life. Obviously, the people in your life right now appreciate your value. People just don't see that value, then bakit ka malulungkot na wala sila sa buhay mo, di ba? Kasi kung nasa buhay mo sila, tas hindi ka naman nila na-appreciate. Ano to? Padamihan lang ng disipulo. Exactly. Di ba? Nagkulto ka na lang. Again, if you really want them to be in your life, you're gonna put in effort. Hopefully, they recognize their effort, that effort that you put in, and at the same way, they reciprocate yung effort na pinutin. Pero kung wala, di wala. Let it Wag mo be. nang,
Yes, wag mo nang pagurin yung sarili mo. Anyway, that's it for our episode today. I'm Miguel. And I'm Stephen. And we'll see you again next time. Hopefully, lahat tayo dito na nanonood ngayon are friends. And thank you again for everybody who support us. Gusto pala na batiin yung friend namin, si RG. Si RG! Hi, RG! Sana hindi ka sumama kay San Pedro.